Sa kabila ng implementasyon ng No Contact Apprehension o NCAP, nandyan pa rin daw ang mga pasaway sa kalsada. Kaya ang Transportation Department magkakaroon ng shame campaign sa pamamagitan ng kanilang huwag tularan list. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Kuha ang motoristang ito na bitbit ang isang traffic enforcer sa hood ng kanyang sasakyan. Ito naman, isang kaskaserong driver na bitbit ay isang government vehicle. Ang mga pasaway ng motorista gusto nang bigyan ng leksyon ng Department of Transportation sa pamamagitan niyan ng kanilang huwag tularan list. Isa itong shame campaign sa mga driver na sumusuway sa batas trapiko. I'm going to meet with our LTO, our Road Non-Infra Use, at sasabihan ko talaga sila na there's no let up on this. We owe it to the public. Sa huwag tularan list, ipapaskil ang pangalan ng driver online para ipahiya ang mga kamote driver at rider. Para sa ilang mga motorista na aking nakausap, hati ang kanilang opinyon. May mga naniniwala na makakatulong ito para madisiplina ang mga drivers. At mayroon namang duda, anilay nasa driver pa rin daw yan. Mukha noon, di na mauuli sa kalsada. Naiiya na yung tao ng mga muti ulit. Hindi rin, kasi sa NCAP, di nga nasunod, di ba? Talagang kahit mag-violation ka, hindi mo naman malalaman eh. Kahit i-post yun, parang wala lang din yun. Paalala naman ng Transportation Department, simple lang ang hangarin nito ang makabiyahe ang lahat ng ligtas, payapa at makauwi ng buo sa kanilang mga tahanan. Mas paigtingin namin, mas dodoblehin namin ang aming efforts para huwag nang tularan ng mga barumbado at mga abusadong ato. Hindi pa man nagsisimula, controversial na ang shame campaign na ito ng Transportation Department. Kaya ang tanong ng marami, talagang mahihiya ang mga mapapasama sa listahan o mananatili pa rin ang kamote culture sa kalye. Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang planong huwag tularan list ng DOTR kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, posible raw ba talagang mapaskil ang mukha ng mga pasaway sa kalsada? Hindi ba illegal yan? Mukha ba o pati pangalan? Sa ngayon, Papi, wala pa talaga official na kung paano ipopost ito ng DOTR. Pero last time that we were told na yung pangalan lang yung ipopost ng DOTR. No? Pero kinaklaro pa nila yan, pinaplansya pa nila yan. Dahil nga isa nga, doon sa lumalabas na parang issue dito is yung privacy nung mga motorista. No? So isa yan doon sa pinag-aaralan pa ng Transportation Department kung ano yung possible na legal remedies para maiwasan nga or mabawasan din yung mga nangangamote sa ating mga kalsada, Papshe. Ano ba ang mga posibleng rason para malagay sa huwag tularan list paulit-ulit na offender? Pops J, ang last time kasi, no, marami kasi, sa ngayon kasi, no, na, libo-libo na yung mga drivers, riders, at iba pang mga nagmamaneho ng sasakyan na nabigyan na-issuehan na ng Land Transportation Office, no, ng show cause order. So medyo marami na, dumami daw talaga yung mga nabigyan ng mga ito. Plus Pops J, no, nadagdagan din kasi sa tulong din ng internet, no, mas dumadami yung mga motorista or mga drivers na medyo nagpapakitang gilas, no, sa ating mga kalsada, which is very unsafe. No, meron nga tayong mga nakuhang footages, no. Isa nga dito yung kahit na government vehicle yung kanyang dala, grabe magpatakbo, no? Kaskasero talaga, no? At nakuhaan niya ng isang rider. Kaya naman nabigyan din ng show cause order itong driver itong government vehicle na ito, Pops. Okay, Ivan, saan ulit mapopost yung huwag tularan list? Ikakalat ba yan sa social media? Pops, ang unang plano ay ipopost ito online, no? So, pero wala pang official statement kung kailan ito gagawin or kailan ito sisimulan. Pero nasa planning stage na ang Transportation Department pagdating dito, no? Ito nga kasi, ang target nga kasi nila ay mabawasan yung mga kapatid nating pasaway sa kalsada, no? And yun nga, no, dahil nga sa social media, nakakatulong rin ito na mahanap at mabilis ma-identify yung mga motoristang medyo nagiging pasaway talaga sa kalsada, no? Yung iba kasi talaga, Pops, nakikita natin very intentional yung kanilang ginagawa na pagpapasikat, no? Kaya naman gusto sila bigyan ng leksyon ng Transportation Department na ang mga ito ay delikado, hindi lang para sa sarili
kundi pati rin dun sa mga motoristang kasabay nila sa kalsada, Papsy. Okay, Ivan, kapag nalagay sa listahan, permanente ka na bang nandun o tuwing kailan sila maglalabas ng updated list? Papsy, and ang plano nila is weekly sila maglalabas ng listahan, no, ng wag tularan list. No, yun yung unang plano sa atin. Pero galing pa yan kay dating Transportation Secretary Vince Dizon, no? Nagkaroon na nga ng balasahan dito sa Transportation Department. So titingnan natin kung ano pa yung abangan pa natin kung ano pa yung magiging update, ano pa yung magpa-plan sa kanilang mga programa when it comes to this huwag tularan list, Papsy. Okay, Ivan, may mga plano na ba o pagtansya ang DOTR kung kailan nila sisimulan yung tinatawag na pilot, no? At anong mga lugar ang uunahin nila para masubukan kung epektibo o hindi? When it comes to pilot study, Papsy, wala pang statement itong Transportation Department. Pero last time na we were told, no, very soon nila ila-launch. Ito nagkaroon nga lang ng onting pag-usog ng timeline dahil nga dun sa nangyari with dating Secretary Vince Dizon na nasa DPWH ngayon, no. Ito kasi siya talaga at ang LTO LTO Chief Vigor Mendoza, silang dalawa talaga yung nagko-collaborate dito, no. So ngayon medyo nagkaroon lang ng konting pag-atras doon sa timeline nito, and we're still waiting for the update sa LTO and sa DOTR kung kailan opisyal na ilalabas itong wag tularan list ito, Papsy. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.